Ito na po tayo ngayon. Ito na yung ating halaman. Ako po ay nakakatuwa. Marami naman tayo ampalaya ngayon. After 90 days po, nakapag-harvest na. 60 days, nag-harvest na kami. Pero ngayon, tuloy-tuloy na weekly, nakapag-harvest kami. Halika po, subaybayan nyo yung aming from brown to green here in Middle East, sa gitnang silangan. So ito na po ang exciting part. Nakita nyo naman, puro green. Mayroong okra. Okra. Tinanim ko lang dyan. Dililig-dilig lang, tumubo. Kita nyo naman, mga paso lang. So naka-exciting kasi dito naman, hindi pangkaraniwan yung mayroong kang tanim. Lalo dito sa Middle East. So tsaga-tsaga lang po. Ito ay 90 days process. Yan yung aming kalabasa. Actually, yung kalabasa, di ko tinanim yan. Nakatabi lang yan ng kamatis, ng sweet tomato. So dinidilig ko yung sweet tomato, ay yung cherry tomato. Tapos yan, nabuhay siya. Ito ang cherry tomato natin. 90 days na siya, namumulaklak na. September ang pa nagtanim ako September, October, November, December na ngayon. So may ampalaya na tayo. Nag-harvest na tayo ampalaya. Siguro nakapatabi sa kami mag-harvest ng ampalaya. Nakakatuwa kasi hindi naman ito pangkaraniwan. Lalo dito sa Middle East, wala namang ampalaya dito na puno. Right after the door, next door, meron kang halaman. Di ba exciting? Ayan. Ito na rin yung aming mga talong. 2 years na yung talong na yan. Dinilig-dilig ko lang. Bumunga naman. May sitaw din tayo. So 90 days na rin yung sitaw na yan. So lahat ito, tirin mo na September. Dito kasi pag summer, talaga naman mamamatay ang iyong mga halaman. Tuyot na tuyot. So nakita mo, may okra. Pailan-ilan lang, isang puso lang ng okra yan. Pero nakailang harvest na kami diyan. Ang kagandahan pa nito, yung mga lupa namin ginagamit dito. Ito nakita nyo yung lupa na to. Yung lupa na dyan. Hindi naman actual lupa yan, mga pinabulok ko na karton. Yung iba, mga nato yung mga halaman din. Pinagsama-sama ko. So napapakinabangan ngayon. Nilagay sa lata. Yung mga lata, pinagpupulot ka lang. Mga improvise lang. So walang gastos actually. Hindi effort and time. So anong message po natin di ba maganda kung sa Pilipinas pero kung gantong halamanan, paglabas mo ng bahay, mayroon ka na mapapakinabangan, hindi ka na bibili. So ito po siya nung umpisa. Kita nyo naman po, brown na brown. At halos parang hindi mabubuhay ang halaman. Kasi nagdaan ng tag-init. Actually start ng April, May, June, July. June, July, saka August, yun ang peak. Nakikita nyo yung mga tuyo na yan, dating upo yan. Hindi ko na tinanggal. Para gapangan na rin ng mga halaman na maging halaman. So nag-umpisa tayo magtanim ng ampalaya. So ampalaya kasi last time, nagtanim ng ampalaya, maganda rin. Saka cherry tomato. So ang tanim ko lang dito actually, cherry tomato, tsaka ampalaya. Kasi may mga tabing buto, yung mga butong nagulay kami, yung mga buto, tinatapon ko lang dyan sa kapirasong lupa. 1 meter by 3 meters. Na ang ilalim yan ay pinabulok na karton. So, dilig lang, alaga na sa dilig kasi wala naman talagang ulan dito. Bihira ulan dito. Bihira. Talagang ipipray mo pag umulan dito. Talagang you need to celebrate pag umulan. Yun ang exciting part dito. Pag ulan ay talagang napakasarap at maganda para sa halaman. So nakita nyo mga tuyo yan, mga tuyong halaman yan. So natural fertilizer na rin. Ito yung process natin 1 week, 2 weeks process yan. Siguro naka 2 weeks na to. Tuyo siya. Mabot kasi ng mga 54, more than 54 heat index dito pagka summer. Lalo na buwan ng July, August. So tuyot na tuyot siya sa umpisa. Yung mga lupa na yan yung mga pinatuyong karton, lupang may kasamang lupa, saka mga tuyong dayaman. Yan. Ito yung ating ampalaya after 2 weeks. So weekly po, binibidyohan ko siya para lang may record yung pag-grow niya. Paglaki niya. Unti-unti na ito pataas.
Nakita nyo parang hindi mabubuhay. Tuyot na tuyot. Hindi po naman talaga aktual na lupa yan eh. May halong buhangin, mga pinatuyong karton, pinatuyong mga halaman. So yan yung ampalaya natin. Saka cherry tomato na pinunla natin. So meron din tayong tanlad. So yan. So yung nakikita nyo, yan yung mga nag-upisa tayo magtanim uli. Sitaw. Sitaw yung mga tinanim natin. Unti-unti na rin siyang tumataas. Halos 90 days siya bago mamunga halos sa sitaw eh. Talong. Nag-umpisa na siya mamulaklak. Ang pamumulaklak, simula sa pamumulaklak hanggang sa pamumunga, halos 30 days. Halos 30 days yung pamumulaklak niya at pamumunga. So, yun lang. Siguro to, 4 weeks na itong ampalaya na to. So, may mabubuhay ding malunggay. Kasi habang binidilig ko yung ibang halaman, yung katabing halaman, nabubuhay. Dito ako sa nagtatapo ng mga buto eh. Mga buto kong tinanim, yan. Ito yung process natin hanggang sa maliit hanggang sa paglaki niya. So sitaw, oh. Nagtanim na rin ako ng sitaw last time eh. Yung mga butong natuyo, yan yung tinanim kong sitaw. Libangan na may pakinabang. Ayan. So habang dinidilig ko yung cherry tomato, mayroon akong mga tinapon na buto, kamukha ng kalabasa, nabuhay na rin, pati malunggay. Kung i-research nyo ang ampalaya, 30 days namumunga na. So within, 60 days mamumunga na. Kaya mabilis siyang pakinabangan kung gagawing crops. Walang fertilizer ito, tubig lang. Minsan yung pinagugasan na tubig sa kusina, pagkatanggal ng sabon, yun ay pinandidilig ko. So ang purpose ko lang dito, green. Maging green lang yung paligid kasi nga desierto to eh. Although hindi naman sa ngayon ay may mga puno na rin, mga natural, mga tinendir na puno na nagsisilbing lilom pagtatag-araw. So ito naman yung yung dating pinagtaniman ko ng mga halaman ng kamote. At saka yung mga tinang kamatis. Kinukuha ko yung lupang pinagtaniman. Actually, karton yan. Mga pinatuyong karton, saka mga natuyong mga halaman din. Pinagsama-sama ko lang. Tapos gumawa ako ng bagong paglalagay ng taniman dito. So sayang, kaysa tapon ko yan. Ginawa ko ng panibagong tanim. At pagtatamnan ko na rin. Yan yung ampalaya natin, nag-umpisa ng mamunga. Namunga siya 60 days. Yan. After a week, pwede na tayo mag-harvest. Yung nakikita nyo ito yung mga halaman, yan yung yung upo dati. Upong na tanim ko last time. Hindi ko na tinanggal para gapangan din. So meron ding malunggay. May buto kasing malunggay eh. Mga tinapon lang din dyan. Ayan. Nagbablog tayo. Ayan po ating si Mr. Brother. Hindi ko binanggit pangalan kasi mahihayin niya sa personal eh. Yung mga tanlad yan eh. Okra. Okay, may pakinabang yung okra. So ang message natin nito hindi naman natin ikakayaman yung pagtatanim nito.
kung masave man natin yung perang ibibili natin ng gulay. Ang importante kasi ito, sarili mong tanim, tapos walang fertilizer, so walang chemical. Napaka-healthy. Napaka-healthy kung sarili mong tanim na gagawin natin, lalo sa ating dyan sa probinsya, may konti kang lugar na pwedeng pagtaniman. Napakalaking bagay, makakatulong. Financially at saka yung importante, yung health. Kasi, makikita nyo, nababasa nyo sa mga social media ngayon, sa ibang platform ng social media, na yung mga gulay, hinahaluan o binababad sa chemical or pesticide na rin. Ayan, so ampalaya, malalaki na siya. Pag po kayo makumpiyusto sa tuyo, yun po inuulit ko lang, yun yung mga natuyong upo last time. Hindi ko na tinanggal, nagsilbing gapangan at pataba. Ayan. Kasi tingnan dito kasi walang dahon ng ampalaya na mabibili ka sa grocery. So kaya nagtanim ako. Maganda rin maganda rin manglasawog sa munggo. Napakasarap. Mamimiss mo talaga. Lalo sa mga na-homesick sa Pilipinas, pampatanggal ng homesick. Ito, hindi ko na tinanggal. May mga tinapon akong buto ng sweet melon dyan sa kangkong. Tumubo. Hindi ko na tinanggal. Magkulay lang green. So, unti-unti na siyang lumalago. After 60 days. Dilig-dilig lang. Dilig sa umaga, dilig sa hapon. So, walang fertilizer yan. All in natural process. Ayan. So kung titingnan natin, ito yung yan tama, may sitaw na agad tumutubo. Nilagyan natin ng buto, yung mga ito yung sitaw last time. Nilagay ko lang dyan. Tumubo na rin. Dilig-dilig lang. After some time, mapapakinabangan na. Ang sitaw natin, unti-unti na lumalago. Sa gilid lang ng pasilyo. Dito sa compound. Kagandahan dito kasi, yung lugar natin, kung tawagin dito Villa or Villa sa at dito ang tawagin Villa or Villa kung tawagin sa atin. So compound. Mayroong konting space, pwede magtanim. Normally kasi dito, mga bahay, yung plot, kung tawagin sa atin, parang condo. Dito kung tawagin plot. Kaya walang space doon. So nagkaroon tayo ng opportunity na mayroon tayong space dito, kaya nakapagtanim-tanim tayo. Hilig talaga natin magtanim . At ito yung ating pinoforecast pagdating ng panahon na tayo magre-retiro na. Magtanim ng halaman. Pang sarili. Or pang bigay sa kapitbahay. Yan, unti-unti na lumalaki yung cherry tomato, may malunggay, may pakanabang na rin yung malunggay. So, antanin natin din cherry tomato, pero may tumutubong papaya. So, hindi ko na tinanggal. Papapansin nyo, walang damo. Kasi wala naman talagang damo dito. Ang damo lang niya rito, yung kung ano yung butong tinapon mo, yun ang magiging tutubo kung magdidilig ka. Nakita nyo naman, puro bato, puro semento. Pero nagkukulay green. Maging green lang siya, masaya na kami. Right after your door, ayan, may gulay ka, ampalaya. Diba? Napakasaya. Sabi nga, saan ka pa? So, laking libangan. Gandang libangan. May tanim ka na, may pakinabang ka pa. Yung talong, simula pa mamulaklak, mga after a month, bago siya maging bunga.
Yun ang napansin ko. Kasi hindi man talaga ako regular nagtatanim. Maliban nung ako'y nag-aaral ng elementary at saka high school. Ito yung agriculture yung aming practical arts eh. Kaya mahilig ako magtanim. Ayan. Nakita nyo mga improvise lang yung ating mga paso. Nasirang water heater. Tignan na natin. Yan, may cherry tomato tumutubo. Lumalaki na. Kukuha sa tiyaga. Parang rin yan eh. Itong cherry tomato parang vine. Gumagapang. Kaya maganda rin may pagapangan. Mahirap siyang buhayin. Kailangan talaga sasamahan mo ng tiyaga. Tiyaga lang talaga to. Dilig sa umaga, dilig sa hapon. Otherwise, hindi siya magpuproduce ng magandang bunga. Or hindi siya mabubuhay. Mahirap buhayin. Kita may sitaw, may pakinabang tayo sa sitaw. Ayan, may tanlad pa. Ang tanlad dito napakamahal ang tanlad dito. Naalala ko nung bata pa ako ang tanlad pag inutusan ako ng magulang ko, hingi lang sa kapitbahay, pwede. Ayan, sitaw, tumubo na. Di ba? Laki na siya. Ang palaya natin may pakinabang na, ang bunga na. Nakailang harvest na kami dito, 4 na harvest na. So 60 days makapag-harvest ka na. Isang mamunga, after a week mag-harvest ka na. So weekly mag-harvest ka na. So 90 days tuloy-tuloy na harvest weekly. Kung pang gulay-gulay lang, nakasave ka na, tapos healthy pa. Yung okra natin, ito tinti na lumalaki. From green to from brown to green. Nakatuwa ito. So hindi pa siya namumunga cherry tomato pero nag-umpisa ng magmulaklak. May sitaw din, ang palaya. So malaki ng pakinabang niya, no? Lalo na siguro kung meron tayong mga gandang taniman na malawak, mas marami tayong maitatanim. After retirement, yan ating ultimate dreams. Magtanim. Ang kaganda sa Pilipinas kasi, may natural na ulan na tubig. Punta tayo ngayon sa ating farm. Mag-harvest po tayo ng talong. Yung talong natin eggplant Press na. So ito, ang talong yan. Nasaan ka pa? Nandito ka lang sa disyerto. May na-harvest ka sa rin talong. Walang chemical. Walang kagamot-gamot yan. Bango. Sariwan-sariwa yan. Yan. Ang dami Yan. Okay nito. 4. Ito natin sa akin mami may iba. Pagdating niya saktong-sakto to. Meron pa bang malaki? Mami may malaki pa. Abot pa yan mga ilang araw bago dumating si mami. So 4 na muna. Titira ko sa asawa ko yung ibang talong. Paborito na dyan ito Favorite ng ating mahal na asawa to. Okay. See you. Luto natin ngayon. Mag-torta tayo ng talong. Luto na natin, tortang talong, direct, press, diretso, pag-harvest, diretso luto. Yan, ito mo naman. Saan ka pa? Amazing. Ito na, Wow. Saan ka pa? Press, Sipag-sipag lang. Basta may lupa. Yan tayo. Thank you po sa grasya. Ayan Bakit ba yung gumigising sa weekend?
Damay ko na. O game na! After 60 days, akalain mo ang ating ampalaya. Mag-harvest na tayo. Ito, malaki-laki to. Ito, ang dami nito. Ito ay pang third harvest na namin eh. Ha? After 60 days, ha? Oh, ha? Oh, ha? Kita mo naman. Ha? Kung makakakita nyo, nasa disyerto ka lang. Oh, ha? O, diba? Marami pa tayo kukunin. Isa-isa natin. Ikaw na magtuloy. Kung sinong gusto magluto, kanya-kanya recipe, ha? Kanya-kanya recipe dito, ampalaya. Dami. Ampalaya natin, no? Kain tayo. Saan ka pa nakakita nitong ampalaya nasa desierto? May ampalaya ka. Oh, let's eat! Yan, so napapansin nyo, green na. Dating brown, green na. At nakapag-harvest na tayo. Green na, oh. May mga bunga na, oh. Dami, oh. Very exciting. Hindi mo akalain, ha. Mayroon palang taniman dito sa loob ng bahay. O loob ng compound. So yan ang mga kagandahan pagtatanim yung buwan ng September o October, November. Umpisa ng September. Masarap na magtanim. Para hindi ka mapagod masyadong magdilig. Hindi masyadong malakas sa tubig. Dinilig mo sa umaga, diligin mo sa hapon. Halika ma, mag-harvest tayo ng ang gulay mo sa ating farm. Anong gusto mo kaya natin po na? Ito? Sitaw. Sitaw, oh. Sayang, tigas dito, oh. Lalaki, oh. Pag dito nakuha, tigas na. Madilaw na yan eh. Hindi, matigas. Malutong yan kasi sariwa, bagong harvest. Malutong yan. Lalaki, oh. Pag natagalan pa yan, didilaw na agad yan. Kaya dapat nakukuha na agad. Ampalaya. Ampalaya. Uy, dami, oh. Haba, oh. Dito lang ito sa gilid. Unin mo natin yung mga yung sita. Unahin natin. At balikan natin yung ampalaya. Oh. Dami. Ito pa, malo. Saan ba? Uy. Saan pa? Oo. Sabi mo, gagawin mo pinakbit. Nasaan yung aking Saan yung aking gunting? Talong naman. Talong. Nakalapat na sa lupa yung talong. Sabi siya, yung dami. Torta, masarap yan. Kala ko pinakbit. Ito pa, oh. Cut mo muna. Lagyan mo ko. Yan. Isa. Laki yan, oh. Laki. Yan. Malambot ito. Sarap yan. Yan yung talong pa. Ang dami mo ito. Pinakbit. Ayun, meron dun laki, oh, sa dulo. Ayun, oh, kitang-kita, oh. Yan. Ito? Angat mo yan, laki. Uy. Ayun. Yung iba, pwede pa sa susunod. Pakbit lang naman ito eh. Marami na ito. Saan pa ang talong? Baka mamaya may nainog na, malaki na. Ang sitaw dito. Ito, sitaw. Ang dami sitaw. Ang dami Ayun sitaw. po, dun, oh. Ang dami sitaw. Madilim-dalim pa, madaling araw pa dito. Ang dami. Ito, dalawa, oh. Malaki. Para ka nasa Ano farm. ata yan, eh. Apat. Para ka lang sa farm.
Ito, kunin ko ito. Oo. Saan ka pa? Yung pa dun sa kabila. Huh? Yung dun, dun. Dami. Oh, dami. Hindi alam paano dadaputin. Dito. Doon ka nakatapat sa okay. Dun to. Huh? Papalutot lang. Ano pala to? Parang sa bulaklak na natanggal. Oo. Yan yan. Kaya ito, marami na to. Eto, ayaw mo, malaba na. Pwede. Susunod naman. Okay, sige, kunin natin. Maraming sitaw. Isang barangay na to. Yung okra. Okay. Okra. O, masabi siya ng okra. Saan ka pa? O, yun, lutong. Ha? Anong tawag dito? Ay, di, nalaglag sitaw. Palaya naman. Pwede tayo saan palaya. Palaya dito. Ayan o. Tago. Malaki. Ayan o. Tago lang. Medyo maliit-liit pa isa. Huwag natin ibang malaki. Baba ako. Ay ko. Tama, laki pa lang. Laki oh. Oh, ito. Tama na, sobrang dami na yan. Ilan? Dalawa? O, yan lang yan. Ito. Harvest natin ngayon, no? Kalabasa na lang. Yung kalabasa namin, dahon pa eh. Pag may bunga yan, kompleto na. Amazing. Amazing. Nag-harvest ang asawa ko lang. Talong. Sipin mo naman yan. Dito ka. Para ka nasa probinsya, madaling araw, ang oras, alas 5 ng madaling araw. Ha? Mag 4:30. Nag-harvest ng talong. Nasaan ka pa dyan? Ay, matutorta. Mga nakatago. Dami. Nakatago eh. Ang pali. Ha? Patagong-tago. Wala ka na ba ito? Mali pa. Ano ba check na yun? Answer pa. Sige. Sige lumabas. This one? Hindi ko alam. Bakal. Siguro. Oo. Pwede na to. Pag bumabalok to, tumatanda na kagad. Oo. Ano yan? 2 years old na yan eh. Dito sa ilalim yun. 2 years old na yung talong na yan eh. Dami. 1 kilo yan. Ay, problema ko, wala pala ako itlog. Ito, torta ko. Kasi ito, malaki na ulit. Ang bilis ko lumaki. Pwede yan pang adobo. Ayun, ang dami. Ayun, ang dami na gandang mga Bukas na lang, recipe ko yung adobo. Ayun, ang dami oh. Ang dami na sita ko. Bukas naman na-harvestin yan. 1 kilo yan. Or kulang 1 kilo. Ganda, no? Sariwang-sariwa. Saan ka pa? O kintab. Walang kemikal. Taniman natin. Kita mo naman. Diba? Saan ka pa? Ayan, nag-harvest na. Luluto na ng breakfast.